Ate, nasan ka na? Kailangan mo nang umuwi. Kailangan nang magbabantay dito kay mama. Alam mo naman may pasok pa ako sa school, finals namin ngayon. Bungad na wika ng babaeng si Camille sa kanyang ate na si Emily matapos niya itong matawagan. Si Emily ay isang nurse na nagtatrabaho sa St. Mary's Hospital at nasa 87 taong gulang na. Alam mo naman na mag-overtime ako ngayon. Pwede bang magpalit ka muna sa klase mo? Hindi ko pwedeng iwan yung mga pasyente ko dito. Saad naman ni Emily mula sa kabilang linya. Ngunit hindi pumayag ang kanyang kapatid dahil ito na ang huling araw ng kanilang finals exam at kung hindi siya makakapunta dito ay siguradong maaapektuhan ng sobra ang kanyang grades. Ngunit pinilit pa rin ni Emily ang kanyang kapatid at patuloy na nakipagtalo dito. Wala naman siyang magagawa dahil naiipit siya sa sitwasyon. Ang kanyang nanay ay nangangailangan ng medical na atensyon na kung saan ay hindi ito pwedeng iwan at kailangang laging may mag-aalaga sa kanya, lalo na't hindi ito makadumi o hindi rin ito makakain ng mag-isa. Isa kasing baldado ang nanay niya na dulot ng isang aksidente 5 taon nang nakararaan. Mama, si ate ayaw pa rin pumayag. Malilate na ako sa finals namin, buong gabi ako nag-review para dito. Pag-angal pa ni Camille habang tinititigan ng kanyang nanay na nakahiga sa kama. Wala namang magawa ang nanay niyang si Nora dahil pakiramdam niya ay nagiging pabigat na siya sa kanyang mga anak. Hayaan mo na yung ate mo, nak. Alam mo naman na siya lang nagtatrabaho para sa atin. Kung aalis siya sa trabaho, wala tayong makakain. Alam mo naman na kinakailangan ko ng tuloy-tuloy na gamutan. Pwede bang ipagpaliban mo muna yung finals mo? Malumanay na wika naman ng nanay ng si Nora na ang tono nito ay para bang anumang oras ay pwede nang umiyak. Hindi nga po pwede, mama. Ngayon na yung huling araw ng finals namin at baka mahirapan akong makahanap ng kolehiyo nito kapag bumagsak ako sa mga exam ko. Hirap na nga po akong mag-review tuwing gabi. Kahit exam ko hindi pa po ako makakapunta. Pangangatwiran pa ni Camille. Tinaas ni Nora ang kanyang kamay at winasiwas. O sige na, pumunta ka na dun. Ako nang bahala dito. Kakayanin ko naman siguro hanggat hindi pa makakauwi yung ate mo. Sige na. Ang pag-uusap na ito ni Nora at Camille ay naririnig ng malinaw ni Emily mula sa kabilang linya. Kaya naman binabalaan niya na ang kanyang kapatid. Huwag mong iiwan si mama. Sinasabi ko sa iyo, pag iniwan mo si mama, wala ka ng bahay na uuwian mamaya. Tandaan mo. Pagbabanta nito sa kanyang kapatid. Ma, anong gagawin ko? Ayaw akong paalisin ni ate. Kinuha ni Nora ang cellphone ng kanyang anak at kinausap ang panganay niyang anak na si Emily. Hindi nga kalaunan ay napakiusapan niya na si Emily na maghihintay na lamang siya hanggang ito ay makauwi. Kinikailangan na kasi talaga ni Camille ang makapag-exam at naiintindihan niya naman ito. Pasensya ka na, nak, pero ayaw ko lang maging pabigat sa inyo. Alam ko kung gaano na kayo nahihirapan sa akin. Kaya pakiusap, hayaan mo na yung kapatid mo. Saad pa nito. Ma, tumigil ka nga sa ganyang mga salita mo. Hindi kami nahihirapan sa'yo. Nainis lang ako dyan kay Camille, nag-usap na nga kami na mag-overtime ako. Tapos bigla niyang sasabihin ngayon na ngayon pala yung araw ng exam niya. Sige na, ma, tumawag ka na lang kagad sa akin kapag nagkaroon ng problema. Ako nang bahala sa'yo. Bilin pa ni Emily bago ibaba ang tawag. Talaga namang naging napakahirap ng buhay ni Emily simula noong mamaalam din ang kanyang ama. 18 anyos pa lamang kasi siya ay namatay na ang tatay niya dahil sa atake sa puso. At simula noon ay kinakailangan niya ng maging independent at tumayo sa sarili niyang mga paa. Lalo na tumatanda na rin ang kanyang nanay noong mga panahon na iyon. At kung hindi siya magsusumikap ay siguradong wala silang kakainin ng kanyang pamilya. Bago mamatay ang tatay niya ay meron pa siyang isang maliit na kapatid na noong mga panahon na iyon ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Kaya naman napilitan si Emily na magpursigi sa buhay upang hindi maranasan ng kapatid niya ang mga paghihirap na naranasan niya noong siya ay nag-aaral pa lamang. Dahil nga sa pagkamatay ng tatay niya ay kinakailangan niyang maging working student na kung saan ay halos sa bus na lamang siya natutulog dahil papasok siya sa umaga at pagkagabi naman ay magtatrabaho siya. Noong mga panahon na iyon ay ang pinakamiserableng parte ng buhay niya at pakiramdam niya ay nasa impyerno siya habang tinitiis ang lahat ng mga bagay para sa kanyang hinaharap at para rin sa hinaharap ng kanyang pamilya. At noong makagraduate siya, ay unti-unti na rin namang guminhawa ang lahat.
Isang taon pa lamang kasi simula nakagraduate siya ay nakapasa na siya sa licensure examination. Isa na siyang ganap na doktor at nakahanap na rin siya kaagad ng matinong trabaho sa isang ospital na medyo may kalayuan sa kanilang bahay. Pero masaya pa rin naman siya dahil kahit papaano ay magiging mabuti na rin ang kanilang sitwasyon. Ngunit hindi niya akalain na hindi rin pala ganoon kalaki ang bayad sa mga nurse, lalo na dito sa Pilipinas. Kaya naman kahit may trabaho na siya ay nahihirapan pa rin siyang itaguyod ang kanyang sarili, lalo na ang pangangailangan ng nanay at kapatid niya. Pero kilala naman si Emily ng kanyang mga katrabaho bilang nurse na merong malaking puso, na kung saan kahit nangalabas sa kanyang trabaho ay ginagawa niya pa rin ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ng mga pasyente at ibigay ang pinakamabisang pagkalinga na kinakailangan ng mga ito. Hanggang sa isang pagkakataon na naman ang susubok sa katatagan ng babaeng si Emily. Noong bigla na lamang may stroke ang kanyang nanay. Napakalaking dagok nito sa kanilang pamilya dahil nakakatulong sana ang nanay niya sa mga gastusin nila sa bahay. Nagbebenta at naglalako kasi ang nanay niya ng kung ano-anong mga pagkain sa labas ng kanilang lugar na hindi man kalakihan ang kita pero nakakatulong naman sa araw-araw nilang pangangailangan. At noong mga panahon na iyon ay tinanggap na ni Emily na kinakailangan niyang magsakripisyo para sa kanila. At tinanggap niya na rin na hindi na siya magkakaroon pa ng pamilya. Ang magiging buhay niya na lamang ay ang nanay niyang na-stroke at ang kapatid niyang si Camille. Pero kahit anong tatag mo sa buhay ay darating pa rin ang mga panahon at pagkakataon na tila ba ay ginugusto mo na lamang sumuko. At ilang beses na nga itong naramdaman ni Emily. Kuminsan ay napapaupo na lamang siya sa isang tabi at doon ay mag-isang iiyak. Gusto niya nang magpahinga. Pagod na siya sa buhay. Wala na siyang naranasan na kasiyahan simula noong mamatay ang kanyang tatay at ngayon nga ay na-stroke pa ang nanay niya. Pero dahil isa siyang matatag na tao ay nagpatuloy siya hanggang silamang taon nga ang makalipas simula noong na-stroke ang nanay niya. Pilit niya pa rin pinagkakasya ang oras niya sa trabaho at ang oras ng pag-aalaga niya sa kanyang ina. Pero ang hindi alam ni Emily na may isang sorpresang naghihintay sa kanya sa susunod na mga araw na talaga namang magpapabago sa buhay niya magpakilanman. Isang umaga kasi pagpasok niya ay nagkakagulo ang mga tao at medical staff sa hospital at dito ay narinig niya na nakakita daw ang isang gwardya ng isang bata na talaga namang kalunos-lunos ang sitwasyon na iniwan na lamang sa labas ng pinto ng hospital. Tawagin niyo si Doc. Dalhin kagad natin yung bata sa intensive care unit. Sigaw ng isa sa mga nurse na nakakita sa bata. Nagtataka naman si Emily kung bakit ganito ang komosyon na nangyari sa kanilang hospital dahil hindi naman ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita sila ng isang inabandonang bata. Pero ang hindi niya alam ay espesyal na bata pala noong mga pagkakataong iyon. Anong nangyayari? Tanong ni Emily sa kaibigan niyang si Queenie. May nakita daw yung gwardya sa labas ng gate. Isang sanggol parang kapapanganak pa lamang. Pagpapaliwanag ng kaibigan niya sa kanya. Grabe talaga yung mga magulang na yan. Paano nila nagagawang iwan yung mga sanggol nila sa labas ng establishmento? Hindi ba sila natatakot kung anong pwedeng mangyari sa bata? Saad naman ni Emily na puno ng pagkadismaya. Kilala kasi si Emily na mahilig sa mga bata. Kaya naman kapag nangyayari ang mga pagkakataon na ito ay talaga namang lumalambot ang kanyang puso. Pero hindi pa pala tapos sa pagpapaliwanag sa kanyang kaibigan niyang si Queenie. Tapos ang malala pa dyan, may sakit yung bata na iniwan nila. Mga walang puso. Ano gusto nila? Mamatay sa lamig yung bata? Tapos iaasa nila sa iba yung responsibilidad na dapat sa kanila? Saad ni Queenie na nanggagaliite din. Napakunot ang noo ni Emily nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Ano bang sakit ng bata? Pagtatanong pa niya. Hindi ko alam hindi pa ako sigurado kasi chinecheck pa siya ng doktor. Pero sa pagkakaalam ko, nakakita na ako ng ganong sakit at sigurado ako na congenital malformations yun. Sagot pa ni Queenie. At doon ay lalo lamang nahabag ang puso ni Emily dahil ang congenital malformations ay isang sakit na nangyari sa mga sanggol na kung saan ay hindi nga nagiging normal ang itsura ng kanilang muka o katawan. At ang mga sanggol na may ganitong kondisyon ay kinakailangan ng matinding pag-aalaga. Kaya naman, mas lalo lamang kalunos-lunos ang kalagayan niya
nang iwan pa siya buong gabi sa isang malamig at talaga namang mahangin na lugar sa labas ng ospital. Noong araw na iyon, nang makauwi na galing sa trabaho si Emily, ay agad niyang tinignan ang kalagayan ng nanay niya. At doon ay nakita niya ang kapatid niyang si Camille na nakahiga na nga sa tabi nito. Tila ba'y pagod na pagod din ito sa pag-aaral niya sa eskwelahan at sa pagpabantay ng nanay niya. "Oh, nakauwi ka na pala anak." Bungad na wika ng nanay niya sa kanya habang nahiga. Nilapitan naman siya ni Emily, sabay halik sa noo nito. Hinalikan din ni Emily ang natutulog niyang kapatid na si Camille. "Be, gising na. Ako na munang bahala dito kay mama. Pumunta ka na muna sa kwarto mo." Talaga namang hinahangaan ni Emily ang kapatid niyang si Camille dahil sa kabila ng mga pagrereklamo nito ay talaga namang hindi pa rin ito natitiis ang kalagayan ng nanay niya. At sa katunayan nga niyan ay pinagpapalit pa rin ito ang kasiyahan niya para sa kapakanan ng nanay nila, na kung saan ay hindi na nga ito gumagala galing sa paaralan para masigurado niyang mababantayan niya ang nanay niya. At sa pag-uusap naman ni Emily at ng nanay niyang si Nora ay nabanggit niya dito ang tungkol sa sanggol na inabandona sa labas ng kanilang hospital. Biglang nagningning ang mga mata ni Nora. "Oh, anong balita? Anong gagawin nila sa bata?" Pagtatakang tanong nito. Nawiwirdoan naman si Emily kung bakit tila ba natutuwa ang nanay niya nang mabalitang may inabandonang bata sa labas ng hospital nila. "Wala. Siguro pag gumaling na yung kalagayan niya, ilalapit na siya sa gobyerno para makahanap ng kung sino mang magulang na pwedeng mag-ampon sa kanya." "Yun naman pala, Emily. Di ba, nung dalaga ka pa parang gustong-gusto mong magpamilya? Bakit hindi na lang ikaw yung mag-ampon sa kanya?" Napataas ang kilay ni Emily nang marinig niya ito mula sa kanyang nanay. "Ma, ano ka ba? Alam mo naman na alagain ka namin. Gusto mong magkaroon pa tayo ng isa pang alagain sa bahay? Maawa ka naman sa akin." Saad nito na medyo pabulyaw na. Siguro ay nakadagdag na rin ang pagod niya sa trabaho. Napatahimik naman ang nanay niya at tila nalungkot dahil sa sinabi ng kanyang anak. At nang makita ni Emily ang reaksyon ng nanay niya, ay agad siyang nakonsensya at nanghingi ng tawad dito. "Ma, hindi ko naman sinasadya na masigawan ka. Nagugulat lang kasi ako na hanggang ngayon iniisip mo pa rin na gusto kong magkapamilya. Hindi ko na kaya, ma. Kailangan ko kayong alagaan. Kailangan kong alagaan si Camille. Kayo na lang ang meron ako at hindi ako papayag na may mangyari pang masama sa inyo." Napatahimik lamang ang nanay niya bago nagsalita. "Pero anak, hindi ko pa rin naman nalilimutan ang pangarap mo. Ang lagi mong kinikwento sa akin dati na gusto mong magkapamilya, na gusto mong magkaroon ng isang masayang mga anak, isang matipunong asawa. Ayoko naman na ibasura mo na lang lahat ng pangarap mo nang dahil sa akin, nang dahil sa amin. Huwag kang mag-alala. Araw-araw akong magsasanay para araw-araw bumuti ng bumuti ang kondisyon ko hanggang sa tuluyan na akong makalakad at hindi ko na kailangan ng pag-aalaga ninyo." Talaga namang bigat na si Nora sa sitwasyon niya at pakiramdam niya ay pinipigilan niya na ang pangarap ng kanyang mga anak. Kung hindi lamang kasi ito nangyari sa kanya, ay siguradong mas masaya si Emily at ang anak niyang si Camille sa kanika nilang buhay. "Ma, ito na naman ba yung pag-uusapan natin? Di ba ilang beses naman na namin sinabi sa inyo na hindi naman po kayo pabigat sa amin? Mahal po namin kayo at yun ang mahalaga. Sadyang may mga dapat lang po talagang isakripisyo pag mahal mo yung isang tao. Kaya sige naman, magpahinga ka na at matutulog na rin po ako." Pagpapaalam ni Emily. Saglit lamang ang kanilang naging pag-uusap noong gabi na iyon, pero hindi maalis sa isipan ni Emily ang sinabi ng nanay niya dahil sa katunayan niyan ay na-excite at nasisiyahan siyang isipin na magkakaroon siya ng isang anak na pwede niyang maalagaan at mabuhusan ng pagmamahal, lalo na at malapit na siyang mag-30. Pakiramdam niya ay nahuhuli na siya sa kalendaryo. At kung sakali mang gusto niyang magkapamilya ay ito na nga ang perpektong panahon. Pero mas mahalaga ang nanay niya kaysa sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang isang bagay na hindi pa rin natututunan ni Emily pagdating sa tadhana, na kahit na anong gusto mo ay siguradong tadhana pa rin ang magdidikta ng iyong buhay. At yun nga ay napatunayan sa susunod na mga araw. Sa pagpasok niya kasi sa trabaho sa ospital na pinagtatrabahuan niya, ay kinausap siya ng isang doktor na nangangalaga sa sanggol na kanilang nakitang inabandona sa labas ng hospital. "Emily, pwede bang ikaw na munang tumingin-tingin kay Noah
Habang chinecheck pa namin yung kalagayan niya, kinakailangan namin magtoka ng nurse na mag-aalaga sa kanya, magpapalit ng diaper niya at magpapadede sa kanya. Huwag kang mag-alala, lahat naman ang kinakailangan mo nandun na sa supply room. Kailangan mo lang tignan-tignan ang kalagayan ni Noah. Bili ng doktor sa kanya. Noong una ay nagtataka si Emily kung sino ang Noah na tinutukoy nito at doon ay napagtanto niya na Noah pala ang pinangalan nila sa munting bata na inabandona sa labas ng hospital. Hindi naman na umangal pa si Emily dahil mahilig nga siya sa bata at nakikita niya ang pagkakataon na ito para mas makilala pa ang batang si Noah. Katulad ng bili ng doktor ay siya nga ang nag-alaga dito. Nagpapalit siya ng diaper at siya rin ang nagpapadede dito gamit ang plastic bottle. Naaawa siya kay Noah sa tuwing pinapakain niya ito dahil ang talaga namang kailangan ni Noah ay ang nutrisyon mula sa gatas ng isang ina. Pero ngayon dahil inabandon na nga siya ay hindi niya ito nakukuha. Pero pinangako naman ni Emily na hindi niya pababayaan ang batang si Noah at ituturing niya ito na parang isa niyang anak hanggang sa panahon nga na makarecover ito at meron ng magulang na handang mag-ampon sa kanya. Mabuti na lamang talaga at ang hospital na pinagtatrabahuan niya ay isang private hospital na pagmamayari ng isang milyonaryo na may mabuting puso na kung saan ay hindi niya pinapayagan na mapabayaan ang mga batang naaabandona dahil may malambot na puso ito para sa mga bata. At para sa milyonaryong ito ay okay lang na maubos ang pera niya basta ang kapalit nito ay ang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata sa establishmentong iyon. Araw-araw katulad ng nakagawian, tuwing 10:00 ng umaga ay bibisitahin ni Emily ang kawawang bata na si Noah. Ang deformation ng mukha nito na kung saan ay talaga namang para itong inipit. At sa tuwing nakikita niya ang kaawa-awang sitwasyon ng bata ay laging tumutulo ang kanyang luha. Huwag kang mag-alala baby Noah, ako ang bahala sa'yo. Habang nandito ka, aalagaan kita. Gusto mo, ako na rin maghanap sa'yo ng mabuting magulang. Pabirong wika niya pa sa bata habang hinihili ito. At sa tuwing binubuhat naman ni Emily si Noah ay laging umingiti ang bata. Dito ay napansin niya na mayroong malalim na dimple si Noah na lalo niya lamang kinagiliwan dahil maging ang nurse na si Emily ay may dimples din. At kung minsan pa nga ay napapahaba ang oras na ginugugol ni Emily sa loob ng intensive care unit dahil masyadong siyang nagiging malapit kay Noah. Kaya naman kung minsan ay tinatawag na siya palabas para asikasuhin naman ang iba pang mga pasyente. Hanggang sa isang araw ay may napansin siyang nakatayong lalaki habang nakatitig sa isang malaking salamin sa intensive care unit. Tinitignan nito ang batang si Noah na para bang punong-puno ng admirasyon ang kanyang mga mata. Napangiti naman si Emily, kaya naman mabilis na itong nilapitan. Umaasa siya na nahanap na ng hospital ang kapamilya ni Noah at may kamag-anak na itong pwedeng mag-alaga sa kanya. Hello sir, kilala niyo po ba si Noah? Pabungad na wika ni Emily sa lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng isang itim na tuxedo. Mabango ang amoy niya at mahahalata na talaga namang alagang-alaga ang kanyang kutis. Kung titignan ay nasa 30 taong gulang na ang lalaking ito at hindi may tatanggi ang angkin niyang kagwapuhan. Nagulat naman ang lalaki nang biglang lumapit sa kanya si Emily. Ay, nandyan ka pala. Saad ng lalaki habang kumakamot sa kanyang ulo. Hindi ko kamag-anak si Noah. Napansin ko lang siya yung napadaan ako. Ang cute niyang bata no? Saad ng lalaki habang nakatingin sa sanggol. Nalungkot naman si Emily nang malaman niya na hindi pala ito kaano-ano ni Noah. Pero masaya siya dahil may nakaka-appreciate sa sanggol. Oo nga sir ang cute niya po. Nakakalungkot lang po talaga na may taong kayang iwan na lang ng basta-basta yung mga anak nila. Seryosong saad ni Emily na may seryosong ekspresyon sa mukha habang nakatitig din sa batang si Noah. Maya-maya pa ay nagpakilala ang lalaki sa kanya bilang si Mike. Mike? Para pong may kilala rin akong Mike pero hindi ko maalala kung saan ko narinig. Saad ng nurse na si Emily habang nakikipagkamay sa lalaki. Napakamot naman sa ulo si Mike at napatingin sa sahig. Siguro, paano ko ba sasabihin to sa'yo? Anak ako ng may-ari ng hospital kaya siguro naririnig mo na yung pangalan ko. Nang sabihin ito ni Mike ay talaga namang nanlaki ang mga mata ni Emily.
Kaya naman pala may hilig sa bata ang lalaking ito ay dahil anak siya ng may-ari ng hospital na kung saan kilala ang kanilang pamilya bilang may malalambot na puso sa mga bata. Agad na napayuko si Emily at nanghingi ng patawad. Pasensya na po kung naging bastos po ang pakipag-usap ko sa inyo. Wika nito habang patuloy sa pagyuko. Kinaway naman ni Mike ang kanyang kamay at sinabing, "Naku, wala yun. Napakapalakaibigan mo nga at natutuwa ako na may mga nurse na katulad mo na nag-aalaga kay Noah. Maraming salamat sa serbisyo ninyo." Wika nito habang tinatapik ang balikat ng nurse na si Emily at maya-maya pa ay tuluyan na siyang nagpaalam. Hindi na malaya ni Emily pero nang tignan niya ang mukha ni Mike ay doon niya lamang napagtanto kung gaanong malaanghel ang itsura nito. Nang makalis na si Mike ay hindi maiwasang isipin ni Emily kung gaano kaswerte ang asawa ni Mike dahil bukod sa pagiging gwapo ay meron din itong mabuting puso. Pero ang hindi alam ni Emily na hindi pala iyon ang huling pagkakataon na makakasalubong niya si Mike dahil sa susunod pang mga araw ay lagi niyang nakikita si Mike na nakatayo habang nakatitig sa sanggol. At simula noon ay unti-unti na nga silang naging matalik na magkaibigan. Napag-alaman niya na isa rin palang doktor si Mike pero dahil sa busy siya sa pagpapatakbo ng hospital at siya ang pangunahing katuwang ng kanyang tatay ay minsan na lamang siyang makapagserbisyo. Hanggang sa umabot na nga sa punto na magkasabay sila ng nurse na si Emily na pinapadede at pinapakain ang bata. Na kung saan ay nagbahagian na nga sila ng masasaya at malulungkot na kwento tungkol sa kanika nilang pamilya. Alam mo kung bakit ganoon na lamang kalapit si Papa sa mga bata? Saad ni Mike habang buhat-buhat ang sanggol na si Noah. Nakikinig naman ng maigi ang nurse na si Emily sa kanya. Mababaka sa mukha ni Mike ang lungkot na kanyang nadarama. Well, yung 10 years old kasi ako, sinusubukan nilang sundan ako. Sinusubukan nilang magkaroon pa ng isang anak para magkaroon ako ng kapatid. Pero walang gumagana. Sa tuwing nabubuntis si Mama, lagi siyang nakukunan. At yun yung naging dahilan para sobra silang madepress. Para bang wala nang halaga sa kanila yung pera kung hindi naman sila magkakaanak. Malungkot na pagpapaliwanag ni Mike. Di ba po sir, anak po nila kayo? Gusto po ba nila ng maraming anak? Hindi pa po ba kayo sapat? Magalang na pagtatanong naman ng babaeng sa Emily. Hindi naman sa hindi ako sapat, pero iba lang talaga yung pagmamahal nila sa mga bata. At maging ako, naiintindihan ko yun dahil nararamdaman ko rin yun kapag nakakakita ako ng bata. Para bang ang sesaya ng bahay kapag may bata sa bahay. Sa amin, ang laki-laki ng bahay namin pero ang lungkot-lungkot dahil walang maingay na bata. Nalulungkot din ako na lumalaki lang akong mag-isa, na walang nakakalaro. Maliban sa mga pinsan ko na paminsan ay bumibisita sa amin. Kaya yung na-depress si Papa, pakiramdam ko, unti-unti nang gumuguho yung pamilya namin. Pareha pa rin naman yung pagmamahal na ginugugol nila sa akin, pero ramdam ko talaga yung lungkot nila sa tuwing na pag-uusapan kung kailan sila magkakaroon ng anak. Habang kinikwento ito ni Mike ay unti-unti nang namumugto ang kanyang mga luha. Sir, akin na po muna si Noah. Ibalik na po muna natin siya sa kanyang higaan. Pagpapaalam pa ni Emily bago sila magpatuloy sa usapan. Napaupo sila sa tabi ni Noah habang nakatingin sa sanggol. Napaka-cute niyang bata, no? Alam ko na meron siyang karamdaman pero ayun dapat yung dahilan para mas lalo pa siyang mahalin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Paano to nagagawa ng mga tao? Saad ni Mike habang tumutulo na ang mga luhang nakatitig kay Noah. Sa mga pagkakataong ito ay naiiyak na rin si Emily. Ngayon lamang din kasi siya nakatagpo ng ganito ka-emosyonal na lalaki na hindi natatakot ipakita ang kanyang nararamdaman. At ito ang dahilan kaya naman lalo pa siyang humanga dito. Kayo po sir, ilan na po yung anak ninyo? Pagtatanong ni Emily na punong-puno ng kuryosidad. Napatingin sa kanya si Mike. Medyo namula ang mga pisngi ni Emily nang tumitig sa kanya ang lalaki. Wala akong asawa't anak. Pagbubunyag ng lalaking si Mike na talaga namang ikinagulat ni Emily dahil papaanong ang ganito katalino at kagwapong lalaki ay hindi magkakaroon ng asawa. O bakit parang gulat na gulat ka? Saad ng lalaki sa kanya. Kasi po sir, napaka-successful niyo na pong tao.
paano pong hindi pa po kayo nakakapag-asawa? Ang hindi alam ni Emily ay mas masalimuot pala ang buhay ng doktor na ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang buhay ng doktor ay hindi naging madali simula noong bata pa lamang siya. Dahil busy ang kanyang mga magulang sa kanilang mga negosyo, ay lumaking mag-isa ang doktor na si Mike. Dumagdag pa na na-depress ang mga magulang niya noong hindi sila magkaanak. Pero sa pagtanda niya ay mas malaking problema ang kinasagupan niya. Kinasal siya noong siya ay 19 na taong gulang pa lamang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila ba ang sumpa ng pamilya niya ay napasa sa kanya. Matapos kasing mabuntis ang asawa niya noong siya ay 25 taong gulang, ay namatay ito dahil sa panganganak na talaga namang bumago sa buhay ng lalaking si Mike. At simula nga noon ay hindi na siya naghangad pa na magkaroon pa ng pamilya, kundi ay napagdesisyonan niya na lamang na iukol ang kanyang buong buhay at lakas sa ospital na tinayo ng tatay niya para makatulong sa mga taong nangangailangan, lalo na para sa mga bata. Kaya naman noong araw nang makita niya si Noah ay talaga namang nahulog na ang puso niya dito. Pakiramdam niya na si Noah ang anak na hindi siya nagkaroon. Labis na nahabag ang puso ni Emily nang marinig niya ang kwento ng buhay ni Mike. At lalo pa siyang humanga dito dahil sa kabila ng mabuti niyang puso ay meron pala siyang malagim na nakaraan, pero pinili niya pa rin na maging mabuting tao. Sa paglipas ng mga buwan ay lalo lamang tumindi ang pagkakaibigan ng dalawa, hanggang sa umabot na nga sa punto na pinakilala na ni Emily ang kaibigan niyang si Mike sa kanyang nanay na si Nora at kapatid na si Camille. "Magandang umaga po," pagbati ni Mike sa matandang si Nora. Sinubukang umupo ni Nora nang makita niya si Mike, pero sinenasyan siya ng lalaki na hindi na ito kinikilangan. "Wag po kayong mag-alala, tita. Nakwento na po sa akin na Emily yung nangyari sa inyo. Doktor din po ako kaya naintindihan ko yung kondisyon ninyo." Saad ng lalaki na mayroong napakalaking ngiti. "Diyos ko, wag mo sabihin. Emily, pinapakilala mo na ba sa akin yung nobyo mo? Diba sabi ko naman sa'yo makakapag-asawa ka eh." Namula ang buong mukha ni Emily nang sabihin ito ng kanyang nanay. "Ma, kaibigan ko lang si Sir Mike. Siya yung anak ng may-ari ng hospital na pinagtatrabahuan ko. Huwag kang ganyan. Pinapahiya mo kami." Nahihiyang wika nito. Natawa naman si Nora, maging ang lalaking si Mike sa sinabing ito ng kanyang nanay. "Hala si ate namumula yung muka." Pang-aasar pa ni Camille. "Che, tumigil ka nga dyan, Camille." Pero laking gulat ni Emily sa sumunod na sinabi ni Mike sa kanya. Bakit naman kasi hindi pwedeng mangyari yun, Emily?" "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Pagtatakang tanong ni Emily. "Wala." Pang-aasar naman ni Mike. Noong hapon na iyon ay nagkaroon sila ng isang masayang pag-uusap na kung saan ay si Mike pa nga mismo ang nag-examine sa nanay ni Emily na si Nora, na kung saan ay binigyan niya ito ng iba't ibang mga aktibidad na pwedeng magpaganda sa kanyang kalusugan. Inofera niya rin si Nora ng isang therapy session sa ng hospital ng libre. "Sigurado ka ba dyan, Mike?" Gulat na wika ni Emily sa sinabi ng kanyang kaibigan. "Oo naman, bakit naman hindi? Meron naman talagang mga programa sa hospital ng libre ah. Di ko ba nasabi sa'yo?" Saad ni Mike sa kanya. At natapos nga ang kanilang pag-uusap na mas lalo lamang nakilala ni Nora ang lalaking si Mike. At ang mga pagkakataong ito ay nasundan pa ng ilang mga beses hanggang sa itinuring na nga nilang parte ng pamilya nila ang lalaking si Mike. Pero hindi pa pala dito natatapos ang ating istorya, dahil bumalik naman tayo sa kwento ng bata, ang sanggol na iniwan sa hospital. Natrack na kasi ng hospital ang totoong mga magulang na nag-abandona sa bata, at napag-alaman nila na mga drug addict ang magulang nito, na kung saan ay wala silang kakayanan na mapalaki ang bata, at malaki ang posibilidad na kung aalagaan nila ito ay tuluyan na rin itong mamamatay. Kaya naman napagdesisyonan nilang dalawa na iwan na lamang ito sa hospital kung saan ay mas magiging mabuti ang kalagayan nito. Hindi na nga rin nagdesisyon pa ang hospital na kasuhan ang mag-asawa, at sa halip ay nangingi na lamang sila ng tulong dito upang makahanap ng magiging magandang magulang para sa batang si Noah. At nang mabalitaan ito ni Mike at ng kaibigan niyang si Emily, ay nag-usap sila sa isang tabing coffee shop ng hospital. "Bakit mo ko dinala dito?" Pagtatakang tanong ni Emily.
Kasi, di ba nabalitaan mo naman na naghahanap na yung hospital ng pwedeng magiging magulang ni Noah. Pakiramdam ko na sobra na ako naging malapit sa bata. At nakakalungkot naman na iba pang mga tao yung mag-aalaga sa kanya. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang tayo yung mag-ampon kay Noah? Pagbubunyag ni Mike sa kanyang iniisip na ikinagulat naman ni Emily. Sigurado ka ba? At saka hindi tayo pwedeng mag-ampon sa kanya. Hindi naman tayo mag-asawa, ano ka ba? Nang sabihin ito ni Emily ay naglabas si Mike ng isang papel na kung saan isa itong marriage certificate na pwedeng pirmahan ni Emily at pwede silang magpakasal ora mismo para sila na ang magsilbing magulang ni Noah. Hindi maintindihan ni Emily ang kanyang mararamdaman. Halo-halong emosyon mula sa pagkagulat, pagkakaba at pagkabalisa. Anong ibig sabihin nito, Mike? Saad ng nurse sa lalaki. Mike, alam ko na maganda yung intention mo para kay Noah, pero hindi ko kayang magpakasal sa isang tao na hindi naman ako mahal. Hindi natin to pwedeng gawin para sa kanya lang. Kailangan din natin isipin yung mga sarili natin. Saad ni Emily at pagkatapos ay hinawakan bigla ni Mike ang kanyang mga kamay. Sino ba nagsabing hindi kita mahal? Alam ko na sobrang nagiging mabilis yung mga pangyayari, pero hindi ko rin kasi akalain na ngayon pa sila mismo maghahanap ng magulang ni Noah. Kaya kung pwede mo ba akong pakasalan? Mahal kita, Emily. Noong unang araw pa lamang na nakita kita, alam ko na ikaw yung babaeng hinahanap ko. Babaeng may malaking puso, mapagmahal sa mga bata, at higit sa lahat ay hindi pinapabayaan ng kanyang pamilya. Pinapangako ko na magiging mabuting asawa ko sa iyo at araw-araw kitang liligawan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal nating ito, magpapakasal ulit tayo. Kahit anong kasal na pangarapin mo, ibibigay ko para sa iyo. Buong pusong saad ni Mike sa kanyang kaibigan na si Emily. Hindi naman alam ni Emily ang kanyang sasabihin dahil parehang-pareha ang nararamdaman niya sa lalaki at natatakot lang siya na siya ang unang aamin. Pero sa huli ay pumayag nga din siya at kinabukasan ay nagpakasal kagad sila sa opisina ng mayor. Hanggang sa sumunod na araw ay naging opisyal na nga silang mag-asawa at opisyal na rin silang magulang ng sanggol na si Noah, na kung saan ay binigay nila ang lahat ng pangangailangan nito. Na dahil nga sa kondisyon nito, na alam naman nilang hindi na madadaan ang itsura nito sa gamutan, ay ninais nilang ibigay kay Noah ang lahat ng mga pangangailangan nito mula sa kanyang pag-aaral. Dahil hindi naman talaga mababase sa panlabas na anyo ng isang tao ang kanyang busilak na puso. At dahil sa murang edad pa lamang ni Noah ay nakikitaan na nila ito ng angking talino. Kaya naman sinigurado nilang maibibigay nila dito ang pinakamainam na edukasyon na kakailanganin nito. Samantala, unti-unti namang gumaganda ang kalagayan ng magulang ni Emily dahil sa libreng konsultasyon at therapy sa hospital na pinagkaloob ni Mike. 2 taon makalipas, simula nang magpakasal at tuluyan ng amponin ng mag-asawa ang batang si Noah, ay muli silang nagpakasal sa totoong simbahan na kung saan ay pinangako nila sa isa't isa na patuloy nilang mamahalin ang binuon nilang pamilya. At sa mga pagkakataon na iyon ay nagkaroon nga sila ng masayang balita na kung saan ay tagumpay na nagdadalang tao si Emily sa kanilang anak ni Mike na lalo lamang nagpadagdag sa kasiyahan na nararamdaman nilang dalawa. Kaya naman, naging mahirap man ang naging unang yugto ng kanilang buhay, ay lahat naman ito ay napalitan ng kasiyahan dahil nanatili silang matatag hanggang sa matagpuan nga nila ang isa't isa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.